Magandang umaga, ako po si Tita V. Samahan niyo po akong muli para sa ating morning devotion. Dakilang Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong paanan ngayong umaga at kami inyong gabayan sa aming pagbubulay-bulay ng inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Forgiveness. Sinasabi sa Luke 17 verses 3 to 4, "Take heed of yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you 7 times in a day, and 7 times in a day he returns to you saying, I repent, you will forgive him." In Tagalog, kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, sawayin mo siya. At kung siya ay magsisi, patawarin mo siya. Kung nagkasala sa iyo ng 7 beses at bumalik ng 7 beses, nagsabi ng patawarin mo ako, dapat ay patawarin mo siya. Sinasabi rin sa Matthew 18:22, Jesus replied to Peter's question on how many times to forgive a brother. Jesus said, not 7 times, but 70 times 7. Ang dami, no? The origin of forgiveness is the forgiveness of our sins given by God to us through the death and crucifixion of Jesus Christ in our behalf. The perfect example of forgiveness of our sins was done in the Calvary. Let's have the acronym FORGIVE. Letter F. When we forgive, it helps us to be freed from burden of anger and hatred. Mahirap yung araw-araw kang galit. It says in Luke 7, "Forgive the person who sinned against you 7 times. Kapag lumapit sa iyo 7 beses, patawarin mo. 7 beses siyang lalapit, 7 beses mo rin siyang patawarin. Pero hindi ito madali. Subalit ito ay para sa sarili rin nating kalusugan. Sa Matthew 18 sinabi, 70 times 7 or 7 times 70. So ang equivalent nito ay 490 times. It means endless ang ating pagpapatawad. Letter O. This is also an opportunity of reconciliation. It will create peaceful relationship and peaceful life, then peaceful environment. Letter R. Restore your healthy mind and body. Kapag nagpatawad tayo, alam nyo, maraming gumagaling sa sakit dahil nakapagpatawad. It will lessen your anxiety, yung mga takot natin, yung mga apprehension natin. A person who is full of hatred, mas nagkakaroon ito ng maraming sakit. Gusto mong gumaling sa sakit? Magpatawad ka sa kasalanan. Letter G. Grow, mature in your relationship with others and most especially with God. Kapag nagpapatawad tayo sa kapwa nating nagkasala sa atin, mas lumalago ang ating relasyon sa Panginoon at lumalago rin ang ating relasyon sa ating kapwa. Wala ka kasing guilt feelings at masaya kang humaharap sa Diyos, masaya ka rin humaharap sa tao. Letter I. When we forgive, it invites more blessings and opportunities of being a blessing to others. You are free to move with peace every day. Kasi nga, nagpatawad ka. So, it will result to material blessings as well. No? Kasi wala kang kaaway. Minsan, ang maraming kaaway, sila pa yung nagkakaroon ng sila rin yung nagkakaroon ng maraming problema dahil hindi sila makagalaw ng maayos. Lalo na kung sa mga negosyante, no? So, letter V, victorious life. Kapag ka nagpapatawad tayo, magkakaroon tayo ng matagumpay na buhay. Ang matagumpay na buhay ng taong walang kaaway ay mas masaya. Dahil sa kapayapaan na meron tayo sa puso, ito ay victorious living for the glory of God. Letter E, everlasting joy. Merong joy na di maipaliwanag sa puso natin kapag tayo ay nakapagpatawad. Dahil ito ay bunga ng Holy Spirit. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay active sa ating buhay dahil nagawa nating magpatawad. Hindi siya nakatago sa likod lang natin. Ano? So, balikan natin.
Ang pagpapatawad is free. We are freeing ourselves to burden of anger and hatred. It's an opportunity of reconciliation. It will restore your health and mind to become healthy again. No, it will restore your healthy body and mind. You will grow mature in your relationship with Jesus Christ and with others. And letter I, it will invite more blessings and opportunity for to become a blessing to others. And forgiveness will help us to have a victorious life or victorious life. And forgiveness will help us to have the everlasting joy. Let us pray. Panginoon, kami po ay dumudulog sa inyong harapan. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan at patuloy niyo po kaming turuan na magpatawad din sa mga taong nagkasala sa amin. O Diyos, sa bawat araw na paggalaw namin dito sa lupa, ang naisin ng aming puso ay mapayapang buhay. Subalit hindi namin ito magagawa kung hanggang sa ngayon ay hindi pa rin namin napapatawad ang mga taong nagkasala sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, at gabayan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli at tayo magkita-kitang muli bukas. Love and prayers, Tita V.